Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Yung the best na palakpakan para kay Jesus. Good morning po sa ating lahat. Maging sa mga nasa sa kanila po mga bahay na join sa atin ngayon through live streaming. Good morning po. Sa araw po ay merong isang nanay na gumagawa po ng fruit salad. At habang gumagawa po ng fruit salad itong nanay, ay naririto ang isa sa kanyang mga anak na nangungulit, palibhasa ay maliit pa, bata pa, ay nangungulit at tanong ng tanong sa kanyang ina patungkol sa kanyang ginagawa. Nakalatag po kasi yung mga ingredients na gagamitin ng nanay. Kaya yung anak ay tanong ng tanong, Mami, what's this? Mami, what's this? Mami, para saan to? Ito, Mami, para saan? Mami, ano to? Sobra po yung tanong ng bata. Ano naman pag mga toddlers, daming tanong, walang katapusan. Ang dami ng tanong na yung nanay, nalilito na rin sa kanyang ginagawa. At maya-maya pa, sabi ng bata, Teka, Mami, ano po ito? At ang itinuturo ay yung all-purpose cream. Ang tinuturo ay yung Nestle all-purpose cream. Mami, ano to? Di sabi ng nanay, all-purpose cream. Ano pong ibig sabihin ng Mami? Sabi ng bata. Sabi ng nanay, all-purpose cream. Cream para sa lahat ng purpose. At tumatak po yun sa isip ng bata. Yung nanay naman, kaya lang sumagot na ng ganyan, para matapos na yung tanong ng bata. Dami tanong eh. Tumatak yun sa isip ng bata. At simula noon, tuwing may pangangailangan sa quote-and-quote cream, ang lagi na sinasuggest, kinukuha at ginagamit ng bata ay all-purpose cream. Sa araw, napaso po yung kanyang kapatid na mas bata sa kanya. At ang sabi ng kanyang ina, busy sa mga ginagawa sa bahay, Anak, napaso ata yung iyong kapatid. Kunin mo yung cream sa cabinet. Lagyan mo yung paso ng kapatid mo. Ito namang si anak, sumunod, pumunta sa cabinet, ay hindi makita yung cream na sinasabi. Naalala niya, yung all-purpose cream, pwede sa lahat, sabi ni nanay, all-purpose nga eh. Kaya, tinigil niya ang paghahanap sa cabinet, tinunga si all-purpose cream sa karet, may bukas, tamang-tamang may bukas, at yun ang inilagay sa pasok ng kapatid. Tinanong ng inang busy, Anak, nalagyan mo ka ng cream, yung pasok ng iyong kapatid. Opo, Mami, nalagyan ko. Very good. At kapag tuwi na naman nag-very good yung bata, lalo lang naisip, tama talaga, all-purpose cream. Hanggang sa sumunod na araw po, napumutok yung labi niya. At ang sabi niya, Mami, ang sakit po ng lips ko, pumuputok-putok po. Sabi ng nanay, hindi lang yan. Nakita mo yung ginagamit ko ng isang araw na cream. Yun ang nilagay mo. Naisip niya, ginagamit niya isang araw, yung all-purpose cream. Kaya again, inuha niya mo yung all-purpose cream sa rep at inilagay sa lips niya. Sabi ng nanay na busy, na hindi na naiintindihan na nangyayari sa mga bata. Nalagyan mo yung lips mo? Opo, okay na po. Nilagyan ko po ng cream. To make the long story short, tuwi na lamang na kakailanganin ng cream sa bahay, yun ang ginagamit ng bata. Hanggang na-discover po ng nanay. Kaya ikinuwid ng nanay at sinabi, Anak, hindi yan para dyan, at hindi rin yan para dyan. Oo nga kayo all-purpose cream, pero hindi talaga yan pwede sa lahat. Nagkataon na lang ng tawag dyan ay all-purpose cream, pero hindi siya for all-purpose. Okay? Hindi, Mami, sabi niyo for all
all-purpose. All-purpose cream nga Hindi nga. Okay? Ano ang lesson sa story? Ito po ang lesson dyan. Ang all-purpose cream po ay pwede din sa almoranas, pantanggal ng peklat at dry skin. Joke lang po. Joke lang. Okay? Ito ang totoong lesson. Ang totoong lesson po ito. Kung ang all-purpose cream ay all-purpose na nga, pero di pa rin talaga siya literally all-purpose, tayo ko ba naman ang maging all-purpose sa buhay na ito? Kailangan maging malinaw, church, sa atin kung ano ba talaga ang purpose ng ating buhay para hindi ka na umakto sa buhay na ito na as if all-purpose cream ka. Baka mapalagay ka kung saan. Kaya pag-usapan natin ngayon, what is our purpose? At ano ang benepisyo kapag malinaw sa atin ito? Kaya di ko na makakatagalan ang title po ng aking isi-share sa inyo ay Knowing Your Purpose and the Benefits of Knowing It. Let's pray. Thank you so much, Lord, for this wonderful day na pinagkaloob mo sa atin. We worship you and we bless your name because you are worthy. You are worthy. Salamat po. Before anything else, we ask forgiveness sa aming mga kakulangan, sa aming mga kalabisan, sa aming mga nagawang kasalanan. We ask forgiveness, Lord. Cleanse us with your most precious blood. Salamat po sa biyaya ng kapatawaran at sa katwiran ng ninyo, Panginoong Jesus, sa aming mga buhay na siya namang nakikita ng Diyos Ama. Kaya nga po kami ay confident and bold na nangakalapit sa biyaya ng habag. Sa trono ng biyaya at habag mo, O Diyos. Salamat po. And Lord, we pray, samahan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Bless this service. Bless this day. Bless the lips of your servant as you bless the ears and the hearts ng mga makikinig. At hayaan niyo po maging crystal clear ang lahat ng aming mapapag-usapan. Masabi po ang gusto niyong ipasabi at huwag yung ganang akin lamang. At salamat, Lord, for we believe, as you said in your word, that two or more gathered together in your name, you are in the midst of them. Salamat po sa inyong pagsama. Holy Spirit, you are our teacher, you are our mentor, you are our coach. Teach us today. Dwell upon our needs. We need you. Thank you so much, Father. And again, we declare your complete victory and the defeat of the enemy in Jesus' name. At walang ibang maparangalan, mahayag, makilala at mataas sa mga oras na ito, kundi ang tanging pangalan mo lamang, Lord Jesus. Salamat po, Ama. To you alone, we entrust and dedicate this service, and to you alone, all the glory and honor. Be blessed, Lord. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen and amen. Pwede ba palakpak natin yung talas Jesus? Praise God. Okay. Sabi po ni Mark Twain, ayan. Actually, yung Mark Twain po kasi ay yun ni pencil name lang niya eh. Ibig sabihin nun ay, yun ay ano lang, pen name, pen name. Hindi bagay pala alias. Ang totoo niyang pangalan ay Samuel Langhorne Clemens. Kaya, Mark Twain na lang. Okay. Sabi po ni Mark Twain, by the way, sino ba si Mark Twain? Si Mark Twain po ay isang American writer. Siya daw po ay the greatest humorist the United States has produced. Matindi pala ito talagang. Siya daw isa sa pinakamatindi na nag-produce ng Amerika when it comes to literature. And tinawag siya ang the father of American literature. Wow. So sino itong, anong sinabi niya? Sabi po niya, dalawa daw po ang pinaka-importanting araw sa buhay ng tao. Ano kaya yun? Sabi niya, ang unang araw daw na pinaka-importante ay nung araw na tayo yung pinanganak o nung araw na tayo ng buhay. Yan. So ito yung una. Ano naman yung pangalawa? Ang pangalawang pinaka-importanting bagay naman daw ay nung nalaman mo, yung araw na nalaman mo kung bakit
Diba? The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Oo nga naman. Dalawang pinakamahalagang araw sa buhay ng tao, yung araw na ikaw ay nabuhay at yung araw na nalaman mo kung bakit ka nabubuhay. Ngayon, pag-usapan natin, bakit nga ba tayo nabubuhay? Ano ba ang purpose ng buhay na ito? At bakit mahalaga na malaman natin the purpose ng ating buhay? Siyempre, wala tayong ibang pagbabasihan kundi ang salita ng Diyos. Kung meron ka lamang din naman pagkukunan ng pagbabasihan ng mga bagay-bagay sa buhay na ito, gusto mo'y accurate, gusto mo'y matibay, ibase po natin sa Word of God. Sabi po sa Colossians chapter 1, beginning verse 15 to 16, Colossians chapter 1, beginning verse 15 to 16, I am reading in the Message version. We look at this Son, si Jesus yun, and see the God who cannot be seen. We look at this Son and see God's original purpose in everything created. For everything, absolutely everything, above and below, visible and invisible, rank after rank of angels, everything got started in Him and finds its purpose in Him. Gandang version no? Sabi doon kung nakikita mo daw at nakikilala mo si Jesus, nakikita at malalaman mo kung ano ang purpose ng buhay. Dahil ang lahat daw ng nilikha, absolutely everything. The visible and the invisible. Pag sinabing visible, lahat ng nakikita. So, talagang sakop na lahat yun. Ang malupit nito, hindi lamang pati yung invisible kasama. The visible and the invisible. Ano ba? Punta naman tayo ng langit. Rank after rank of angels. Talagang lahat-lahat. Ay ano daw? Ay matatagpuan ang kanyang purpose sa Diyos. So kung gusto mong malaman kung ano pa talaga ang purpose ng buhay mo, then, ang makakaalam lang talaga niya na yan lumikha sa iyo. And according to God, what is our purpose? Our purpose is to give glory to Him. Ang dahilan ng buhay na ito ay upang tayo magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. We are created, we are here to glorify God. Amen? Amen. We are created to give glory to the Creator. Kailangan ito maging malinaw. To know God and to make Him known. Kasi, paano mo bibigyan ng luwalhati ang isang Diyos na hindi mo kilala? Paano mo pupurihin? Hindi mo nga alam kung anong character niya. Hindi mo alam kung anong attributes meron siya. Hindi mo alam kung anong maganda sa Kanya. Paano mo pupurihin na hindi mo kilala? So talagang, it will always start by knowing God and then giving glory to Him. At syempre, kapag nakita mo na-experience mo na ang goodness ni Lord, hindi mo na mapipigilan ng sarili mo na ipakilala niya siya sa iba. Hindi ganyan pag-proud ka, na-amaze ka, lagi mo yan ngayong magiging bukang bibig sa iba. Diba? So that's our purpose. Bakit yun ang purpose natin? Kasi, anumang taas o ganda sa pananaw ng tao ng isang adhikain o layunin sa buhay, kundi rin lang ito magbibigay ng luwalhati sa Diyos, di talaga yan mataas o magandang adhikain o layunin sa buhay. Kahit paanong noble ng iyong mga ginagawa, diba? As long as yan ay hindi nagbibigay ng glory kay Lord, wala yan sa isa. Bakit? Una, dahil ang pagbibigay ng glory kay Lord, ang pinakamataas na purpose sa buhay na ito. Pangalawa ay dahil wala naman talagang ibang purpose ang buhay ng tao natin, kundi ang magbigay ng glory kay Lord. Okay? Kaya, ito po yung kailangan maging malinaw sa atin
And what is our purpose? Our purpose is to give glory to God. Our purpose is to know Him so that we can give glory to Him the way na gusto niya. Kasi marami are trying their best na magbigay ng luwalhati sa Diyos na kanilang kilala. The problem is, nagbibigay sila ng glory sa paraang hindi naman angkop sa sinabi ng Diyos. Yes, the Lord instructed kung paano niya gustong tayo yung magbigay ng luwalhati sa Kanya. Example na dito is about worship. What Jesus said. Jesus said that time will come that the Lord will experience worship from the true worshipers. And who are the true worshipers? Those who will worship the Lord in spirit and in truth. Ayan. Yan isa sa mga instruction ng Diyos sa Kanyang salita on how we can give glory to Him. Okay? Kaya nga nabanggit ko kanina na marami, they want to give glory to God that they know. The problem is, hindi naman nga nila alam the right way in how to give glory to God according sa salita ng Diyos. At bakit natin ito kailangan malaman? Kasi po, pag klaro po sa atin ang ating purpose in life, we will experience benefits from it. Talaga? May benepisyo ang pagkaalam ng purpose sa buhay? Yes. At yun ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Ano ba yung mga benefits na mararanasan ng taong clear sa kanya ang purpose ng kanyang buhay? Number 1, knowing your purpose gives meaning to life. Pag alam o malinaw pala sa ating church kung anong purpose ng ating buhay, ay magkakaroon ng saysay ang iyong buhay. Bakit? Kasi nga naman, what is life without a purpose? Imagine a life without a clear purpose. Bakit nga dapat nabubuhay? Kung hindi ko rin lang alam, ba't nabubuhay ka pa? Oo ba? Basta gusto mo mabuhay. Bakit nga? Anong purpose? Para kumain? Para matulog? Sabi ng iba, para magmahal at mahalin. Nox naman! Kaya, anong nangyari? Dahil doon niya kinuha sa love life ang purpose ng buhay. Nung nawala si love life, ano sabi? Wala ng purpose ang buhay na ito. Yan nga, guys, niya siya ni. Diba? Kaya, ay nako, kailangan maging malinaw ang purpose ng buhay. At ang isang benepisyo nito ay magkakaroon ng saysay ang buhay mo. In 2008, sabi ko doon, in 2008, ito yung mga panahon na ang USA ay dumagaan sa testing ng buhay sa mga mamamayan nila doon. Noong 2008 daw kasi, over 30,000 people committed suicide. Grabe, no? Year 2008, over 30,000 people ang nag-commit ng suicide sa US. Ibig sabihin nun, every 16 minutes may nagsusuicide. Every 60 minutes may nagsusuicide na time. Bakit kaya nagkaganyan? Posible. Napakalaki ng posibilidad na ang iba kasi doon ay hindi nila alam kung anong purpose ng buhay nila. Maaari sila ay nag-aakala na bukod sa pagkilala sa Diyos at pagbibigay ng luwalhati sa Kanya, may iba pang dahilan ng buhay nila. Ang problema, pag yung purpose na yon ng buhay nila, yung kinukunan nila ng purpose ng buhay nila ay nawala, inalis sa kanila, doon na nagsisimula na mawala ang kanilang gana na mabuhay. Sabi nga bawal negosyo. Nawala ang negosyo. Wala na, ano pag ang purpose ng buhay ko? Kaya lang naman ako magbubuhay, gusto ko mag-negosyo, wala na yung negosyo di tapusin na ito. Grabe, ano? Kaya napakahalaga na malinaw ang purpose ng buhay. Balikan natin yung kinuha ang purpose niya sa love life. Ay ano, kinakanta niya yung mga gayaan, kung iniwan na. Ay, hindi ka rin
Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Bakit daw? Pagka ito ay kinatiki mo, at saka natin ano? Hindi na nakiki mo? Oo! Talagang yan ay mga kantahin na ang purpose nila sa buhay ay kinuha nila sa love life. Na nung yung love life ay inalis sa kanya, ano sabi? Yun daw puso ay dalhin na rin, hindi naman na daw titibok yun. Tunay naman. Tanong, sino mo dito ang kahit anong tindi ng attempt mo, napigilan ang pagtibok ng puso mo ay nagawa mo? Ako po, tinigil ko po ang aking hinga. Tinigil mo ang hinga mo, pero nakatibok pa rin ang puso mo. Ewan ko, meron bang nag-try? Ako napaka-curious ng bata. Nag-try ako, hindi eh. Nangingitim na ako eh, tinigil ko hinga ko, ka-curious lang ko. Hindi pa rin natigil ko yung mga puso ko eh. Huwag nyo nang tetestingin. Magaling na yung alam nyo na, sinasabi ko na sa inyo. Okay. Hindi na daw titibok eh. Tunay naman dito eh. Anong ibig ko sabihin diyan? Yan ang nangyayari sa tao kapag hindi clear ang purpose ng kanyang buhay. So that's the number one na beneficio nito. Knowing your purpose gives meaning to your life. Sabi ng isa, ang hirap-hirap din naman. Puro problema. Eh wala naman palang purpose kaya tapusin na lang ako. Yung iba naman, kinuha ang purpose nila sa ibang bagay. Kaya yun nga sasabi ko sa inyo kanina, pag nawala kayo si bagay ngayon, o si tao na yun, nawawala na rin ng purpose sa buhay daw niya. Maling-mali. Bakit kaya ginawa ng Diyos na ang purpose ng buhay natin ay yung kilalanin siya at magbigay ng glory sa Kanya? Ano bakit? Kasi siya lamang ang mananatili. Alisin mo ang purpose sa tao. Yung pinagkukunan niya ng purpose, yung pinaniniwalaan ng purpose niya, alisin mo yan sa Kanya. Para yung halamang tinanggalan ng ugat. Unti-unti na yan. Mauupos na yan, mamamatay na yan. Mawawala na yan. Di matagal yan mamatay physically. Mauna mamatay dyan yung kanyang pag-asa, mamamatay na kanyang gana. Wala na, untay-tay na yan. Kaya nga, ginawa ng Diyos ay ito. Ang purpose ng buhay mo tao, ay ang kilalanin ako, sabi ni Lord, at ang luwalhatiin ako. Bakit? Kasi ako lamang ang mananatili. Ay sunog, ilagay mo nga naman, magunan mo ng purpose sa buhay ang mga bagay dito sa mundo. Alin na naman mananatili dito? Wala. Yung iba, kinuha ang purpose nila sa ibang bagay, maliban sa Diyos. Kaya, nung nawala ang bagay na yun, na siya kinukunan nila ng purpose, nawala na rin sila ng purpose. Kasi nga, bakit daw? Kasi nga, hindi nila alam kung ano talagang tunay na purpose ng buhay. By the way, again, what is the purpose of this life? That is to know God, to give glory to Him, and to make Him known. Again, what is the purpose of this life? To know God, to make Him known, to give glory to Him. Amen? Alala ko po itong isang movie na cartoon na napanood ko before. Hindi ko makalimutan kasi nag-enjoy ako kahit cartoon. Ano yun? Ang title ko ng movie ay Megamind. Yan. Ewan ko, napanood nyo ba yung Megamind? Mga batang 90s. Megamind. Okay. Napanood nyo? Okay. Okay. Megamind. Ito po yung story. Siya po kasi ay delay. Ano sa Tagalog ng delay? Siya ay kontrabida. Si Megamind po ay kontrabida. Ito po ay kakaibang movie kasi ang bida kontrabida. Diba? Siya yung kontrabida na bida. Tama na. Nalilito na ata tayo eh. Mas madali sa
nagsasalita kontrabida po si Megamind. Siya po kasi kakaibang pinala kasi sobrang laki ng ulo niya. Bakit malaki ang ulo? Kasi malaki ang utak. Makatalino po niya. Kaya lamang, sa sobrang talino niya, ano nangyari? Na sobrang talino niya, yung talino niya ginagamit niya na sa kalukuhan. Kaya naging kontrabida siya. Lagi siyang nagsisira ng city. Alam niyo na mga kontrabida. Nang-aaway, nang-gugulo. Basta lagi na. Lahat ng pwedeng ipanggulo, yun ang ginagawa niya. Ayan. Natindihan na. At that time, meron po itong superhero. At yung superhero niyo, syempre, tuwing siya aatake sa city, yung superhero may paglaban sa kanya. At yes, lagi siyang talo. Lagi silang headline sa balita. Tuwan-tuwa siya. Na-headline lagi siya sa balita. Na siya ay kontrabida. Tuwan-tuwa siya. Eto na. Minsan, sa isang labanan nila, ng superhero, ay, bakit ito yung tatakasyon? Natalo niya? For the very first time, natalo niya yung superhero. Nawala, nabura niya, tinamaan niya ng kanyang parang laser beam na ang lakas na galing sa araw. Tinamaan niya, bura. Tuwa siya, wow, finally! Natalo na ako, natalo na yung superhero niyo, akin ang city ito. Tuwa siya. Iyon naman, sa totoo, hindi niya natalo yung superhero. Yung superhero, gumawa siya ng kunyari ang pagkatalo. Bakit? Naumay na sa pagiging superhero. Gusto nang mag-resign. And the only way para siya daw ay makapag-resign sa kanyang napakabigat na responsibility sa city ay ang mawala, matalo. Hindi na gumawa lang po niya, sabi niya, hindi, kasi sa dulo po ng story, sasabihin niya doon na, i-reveal niya, hindi naman ako matalo, hindi mo naman ako kaya talo, hindi ka nagawin mo. Kaya lang, nagpatalo ako kasi nga, ayaw ko na maging superhero. Ayaw ko na. Ano gusto mo? Sabay ko ng gitara. Gusto ko maging musician. Nakakatawa yun, nagaganda ng movie niyo. Please lang, huwag kayong magda-download at mag-paperata. Hindi yan maganda. Okay, tuloy natin. Dito na, akala namin, natalo na niya. Kinongker na ngayon na yung city. Lahat ng kayamanan ng city kanya. Siya na ang boss ng city. Wala nang makakontra sa kanya. Hanggang dumating yung time na nalulungkot na siya kasi wala na siyang kalaban. Nalulungkot na siya. Sabi niya, ano pang purpose ng pagiging super villain mo kung walang superhero? Ano bang purpose ng buhay na ito na pagiging ang purpose mo kasi ako'y kontrabida? Kung walang bida, anong saysay ng kontrabida? Kaya sabi niya nalulungkot na siya. Alam niyo ang ginawa niya? Kumuha siya ng Megamind niya siya Kumuha siya ng mga specimen, ng mga DNA, ng superhero kalaban niya. Tapos, sa madaling salita, gumawa ulit siya ng bagong superhero para may kalaban siya. Bakit? Kasi akala niya yung purpose sa kanyang buhay. Actually, meron nga siyang crush na reporter. Nagalit naman sa kanya kasi nakaprabida siya. Sabi niya, crush ko yan. Sabi niya sa best friend niya, crush ko yan. Kaya lang, yung kontrabida daw, hindi kailanman nakukuha ang leading lady. Kaya, hopeless siya doon pala. Wala kang pag-asa doon. Crush niya, yung superhero. Kasi nakakala niya, ang purpose na kanyang buhay ay kontrabida. Tuloy natin yung story. Gumawa siya ng superhero. Ang problema, yung na-recruit niyang superhero, hindi superhero. Mas malala pang pagkabilay sa kanya. Mas malala pa. Ang gusto ay conquerin din ng city at siya ay magharay doon. Hindi sa madaling salita kung siya ay kontrabida, ito nakain niya superhero sana, mas kontrabida pa sa kanya. To make a long story short, ano nangyari? Si Megamind na kontrabida, ngayon naging bida.
siya ngayon ang nakikipaglaban doon sa kikreate niyang superhero kuno. Kasi nga, sinisira ng city. Ganun pala yun, sabi niya. Ganun pala yun, maging superhero. Okay? Anong lesson? Gusto ko lang ipakita sa inyo ito eh. Yung doon sa point na nawala na siya ng pag-asa, nawala na siya ng gana sa buhay, kahit akala ni Megamind, ang purpose niya, kailangan meron siya yung kontrabida, dapat may bida. Nung nawala na yung bida, nawala na rin ang purpose sa buhay niya. According to that story, parang ganyan. Alam niyo, dami rin ngayon mga tao na they believe, they thought, na ang purpose ng kanilang buhay ay base doon sa isang bagay o sa isang tao na ang problema ay pag nawala, dahil lagi namang mawawala, ay nawawalan na rin sila ng gana sa buhay, believing nawala ang purpose nila. So church, again, let me remind us, hindi po ako kayo accepted dito. Our purpose in life is to know God, to give glory to Him, and to make Him known. Bakit ang Diyos lamang bakit sa Diyos lang natin matatagpuan ang purpose ng buhay na ito? Dahil siya lang ang mananatili. Siya lang ang hindi mawawala. Amen? Pag alam mo ang purpose mo, it will motivate you. Kahit pamega na ang nangyayari sa paligid, as long as clear sa iyo ang purpose mo, it will motivate you. Sino nag-agree? Diba? Yung ang mega-mega na nangyayari, hindi na angkop sa inaasahan mo. Pero as long as clear sa iyo kung anong purpose mo sa buhay, okay lang yan. As long as naroon pa rin ako sa proseso ng pagkilala ko sa Diyos, ako'y nakakapagbigay pa rin ng luwalhati sa Kanya kahit ganito na ang sitwasyon ko, at siya'y naipakilala ko sa marami, as long as yun ang nagagawa ko, dahil yun naman talaga ang purpose ko, magpakanig na kayong lahat. Di ba? It will always motivate you. Gumigising tuwing umaga na excited at energized. May sense of fulfillment. Diba? Sabi nga dun sa lumang commercial ng kape ay, bakit ka gumigising sa umaga? Para ka kanino gumigising? Para kanino ka gumigising? Diba? Nung una, yung iba daw, hindi na-against yung commercial na yun. Parang isip nila, ano yung gigising ako para sa kape? Napakabago mo ng purpose na yan. Diba? Kasi nga ito yung nakikita ko eh. Pag wala clear na purpose sa buhay yung tao, tingnan mo, walang schedule yan. Kahit anong oras na lang yung nagising. Wala eh. Wala namang patutunguhan yung kanyang, wala siyang schedule. Kasi wala siyang plano. Kasi hindi clear ang kanyang purpose sa buhay. So, kahit anong oras gumising. Ayos lang yan. Ganyan din naman yan. Hindi ko tatapos din yung maghapon yan. Okay. Ang mabuhay na hindi alam ang purpose ay parang ganito. Parang naglalakbay na walang sigurado kung patutunguhan. Asan tayo? Diba? Oo, ang hirap nung masama-sama pa ako sa iyo. Pasaan nga kayo? Di ko alam. Siya ka. Hirap to. Naglalakbay ng walang patutunguhan. Pero ang mabuhay na alam ang purpose niya gives meaning, hindi lang sa buhay, kundi sa lahat na ginagawa. Wow. Again, ang mabuhay na alam ang purpose niya gives meaning, hindi lang sa buhay, kundi sa lahat ng ginagawa. May meaning pati ginagawa. Bakit? Kasi may purpose sa buhay mo at plano yun sa'yo. Okay. Praise God. So that's number 1. Number 2, ano ang benepisyo ng pagkaalam ng iyong purpose sa buhay? Knowing your purpose simplifies life. Kapag clear po pala ang ating purpose sa buhay, pinapasimple lang nito ang buhay. Sa totoo lang, kung complicated pa ang buhay mo sa ngayon, kapatid, malamang, di mo pa talaga alam ang purpose mo. Ulitin ka. Kung complicated pa rin ang buhay mo, possible na di talaga pamalinaw sa iyo o di mo pa talaga alam kung ano ang purpose mo. Bakit ka complicated? Because purpose simplifies life.
nagbibigay ito ng focus. Pag malinaw at alam na natin kung anong purpose natin church sa buhay na ito, magpo-focus ka na doon. Kapag ka nakafocus ka, hindi ka nagagawa ng iba't iba pa hanggang kung ano-ano pa. Yun kasi ang nagpapa-complicated sa buhay. Yung parang focus. May simula ka din, ginawa ka din, may simula ka din, ginawa ka din. Nagpapaka-ano ka, nagpapaka-all-purpose grade ka. Wala kang focus. Di ba? Alam niyo, ito napansin ko sa mga produkto ngayon eh. Dati-rate, nakita ko, na kapag yung isang produkto ay marami ang pwedeng paggamitan, mabenta. Pero ito ko lang napansin. Pag yung isang produkto may specific lang na pinagagamitan, hindi naman siya ganun mabenta, pero mahal. Bakit? Kasi talagang siya nakapokus lamang para doon. And ang malupit, kapag yung isang bagay o isang produkto, bagamat nakapokus lang siya sa isang gamit, pero siya naman ay in demand, tapos mataas ang presyo kasi talaga naman siya ay specialized for that kind of thing or job or kung ano man. Ayos. Good business. The same thing in life. Gusto mo ganun less hassle na buhay? Gusto mo ganun hindi ganun ka-complicated? Gusto mo ganun ikaw ay mas fruitful, mas maganda ang kinakalabasan ng buhay na ito? Know your purpose. And by knowing your purpose, i-clear nito kung ano ba talaga ang dapat mong ginagawa, kung ano dapat mong pinupukusan. Believe me, pag nakapokus ka, mas magiging effective ka. Look at the sunlight. Si sunlight, by pag-raw sunlight lang siya, makikita natin na ay malaki benepisyo natin. Maliwanag. Ano pa? Nakakakuha daw ng vitamins din eh. If I'm not mistaken, vitamin D. Ano daw yun? Vitamin D? Hindi ko alam. Vitamin D daw, hindi ko alam. Basta yun na yun. Ano ba? Ito mapapansin nyo. Pero pag itong sunlight na ito, ipinokus mo yung kanyang energy by using a magnifying glass. Hindi lang siya basta nakakabigay ng liwanag o vitamins. Kaya niya sumunog. Gusto mo ba ikaw yung tipo ng tao na yung impact ng buhay mo hindi ko sinabi nakakasulog ng bahay. Kumbaga iba ang dating. Iba ang dating. Gusto mo yun? Kailangan mo malaman ang purpose ng buhay mo. At kapag klaro sa iyo na ang purpose ng buhay mo is to know God, to give Him glory, and to make Him known, believe me, magkakapokus ka sa buhay. And that, my friend, is the only key for you para mag-level up ka pa lalo. Amen? Kung yun i-relate mo sa buhay mo, the best na palakpak ay sa buhay mo. Purpose simplifies life. Dahil nagbibigay ito ng focus sa kung ano talaga ang dapat i-pursue, ano talaga ang dapat i-prioritize. Philippians chapter 3, verse 7 and 8. Philippians chapter 3, verses 7 and 8. Sabi po ni Pablo, but these assets I have come to regard as liabilities. Yun daw mga assets ng mundong ito, pinaniniwala ng mundong itong assets, para ay liabilities. Grabe. Ano yung sabihin yung assets and liabilities? Diba? Konting accounting. Kung sinabing assets, yan yung mga nakakadagdag sa iyo, yun yung meron ka, yun yung kayamanan mo, yun yung something na may value sa buhay mo. Ano naman ang liabilities? Ang liabilities yan yung mga nakakabawas, utang, gastos, yan. So, balikan natin si Pablo. Sabi ni Pablo, yung mga assets daw ng buhay na ito, para sa kanya ay liabilities. Higpit na rin si Pablo. Isang pagkakaroon, hindi mo na maintindihan na sa isip nito. But these assets I have come to regard as liabilities because of Christ. Tanong mo? Hindi mo na maintindihan, dinamay mo si Jesus. Bakit kaya? Because of Christ. Bakit kaya? More than that,
tayo, Lord. Kung hindi, yun pala. Kaya pala dumating na sa punto ng buhay na si Pablo, sinasabi na niya na ang bawat bagay sa buhay na ito ay liabilities na. Kasi nga, ang pinagkukumparahan niya ay kung anuman ang kanyang nararanasan ngayon sa pagkakilala niya kay Jesus. Hindi. Kung bagay sa madaling salita ang kayamanan ng mundong ito para sa Pablo, hindi na kayamanan kasi natagpuan na niya ang tunay na kayamanan, and that is Jesus. Grabe, sabihin nga natin lahat, si Jesus, ang aking tunay na kayamanan. Sasabihin ako sa iyo, alam mo bang ikaw ay mayaman na talaga? Sa pula ng kinilala mo o tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, ikaw ay mayaman na agad. Dahil tunay na kayamanan ang narisip mo, ang natanggap mo. Kaya mo ito malulungkot kung manulumbay kapag ka nagtitingin-tingin ka ng, ano ba yan, ilang taon na tayong mag-asawa, wala pa tayong properties. Ano mga properties na yan? Wala pa tayong sariling bahay, wala pa tayong lupa, wala pa tayong sasakyan, wala pa tayong assets. Assets, di ba? Dinidikta lagi ng mundo sa atin, accumulate, accumulate, accumulate. Di ba? Magkaroon ka. Ano sinasabi ni Pablo na re-realize sa atin ngayon? Meron ka na. Ano meron ka? Jesus. I pray na tayong lahat ay biyayaan din ni Lord na dumating sa puntong ito kagaya ng naranasan ni Pablo. Bakit? Magbibigay ito sa iyo ng malinaw na purpose ng buhay at ng malinaw na pupukusan. Hindi na magiging komplikado ang buhay. Sige, atuhan mo ngayon mag-accumulate ng mga properties na yan. Believe me, marek. Stress. Pambili, pambayad. Ganun lagi ha, agilap niyong pambayad ngayon. Ibalik mong yung lupa, halimbawa yung lupa, bibili ka ng lupa, ibalik ka mong yan bumili ka ng kung ano lang yung tayo ng pera mo ngayon. Magkano pera mo ngayon? 3,000 Ay di, bumili ka kung ilan lang ang sako ng lupa nga, abutin ng 3,000 mo, hindi mo sako ka ng magsako. Di balik mo kayo? Hindi naman talagang literal na lupa ang binibili. Kasi kung lupa rin lang, sa dami ng lupa rin yan, wala kayo pa kung ganito, hindi bumayag ng buhay. Joke lang ko yan, kung kayo tinuturuan mo magnakaw. Ang punto ko, hindi naman talaga lupa yung binabayaran mo yung karapatan mo for that area. Yun anong bakit pinababanggit? Ay sige, maniwala ka sa akin sa daming isitindihan. Akala ko nung una, pag ikaw ay may pambili na, ayos na. Hindi pa pala. Madami pa mga sikasuhin yan. Yan lupa na niya kanino mo talaga bibilay. Yan gang lupang niya sino talaga ang nakapangalan niya. Buhay pa o patay na? Pagpatay na, buhay pa ang asawa o patay na? Pagpatay na, buhay pa ba ang anak? Lahat paper man, lahat nakaw sa atin mo. O may mga internal arrangements pa sila. Ito pala lupang ito hindi na kanya. Dapat ito dito na. O dati yan, usap-usapin mo ba yan? Pag naglabas ka ng pera, may mga taxes mo palang babayaran. Anak ko, patakano rin. Lupa pa lang po yan, mga kapatid. Lupa pa lang. Papagawa ka bahay. May meron ba sa sakyan? Meron ako life group na nagkikwento sa akin, nakabili na sa sakyan, pagkakabay daw nung nabilhan. Nung nagpaparenew na siya na registro. Naku po, ang dami palang violations. Hindi siya nagbayad. Sasakyan pa lang. Anong punto ko? Hindi mo masama na mangarap tayo. Please don't get me wrong. Hindi masamang mangarap ka at soon, magkakaroon ka na sa sarili bayan, yung parang nasasakyan. Maganda yan. Gusto ko nga nangangarap tayo Pero, huwag mong aakalain iisipin na yan talaga ang purpose ng buhay na ito kasi kapatid, nagkakamali ka. At pag ginangala mo yan talaga ang purpose ng buhay na ay mag-aaral ng mabuti para makapagtapos ng pag-aaral, may buying covers at ako'y magkatrabaho
Malulungkot ka. Malulungkot ka. Bakit? Hindi kasi yan ang purpose ng buhay na ito. And believe me, hindi magiging simple ang buhay mo pag inakala mo yan ang purpose ng buhay mo. Dahil ang daming asikasuhin, ang daming intindihin. Pwede, okay lang, sige, push mo yan. Pero, never ever think and act and live in this life as if yan ang purpose. No. Hindi yan. Tuloy ko yung verse, no? Philippians chapter 3, verses 7 and 8. But these assets I have come to regard as liabilities because of Christ. More than that, I now regard all things liabilities compared to the far greater value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things. Pakinggan niyo itong last part. Indeed, I regard them as dung. You know what is dung? Palpit na palpit ito si Paul eh. Nung una sa akin niya, lahat daw ng assets ng mundong ito, liability sa kanya. O tapos tinuloy natin, bakit daw? Kasi daw, nung nakilala na si Jesus na daw ang kanyang assets. At lahat ng assets, liabilities na. Ano pa? Nung naunawaan niya lalo kung anong meron kay Jesus, ano pa ang sinunod niya sinabi? Na yun daw mga assets ng mundong ito, hindi na lang daw basta liability sa kanya, para daw sa kanya yung mga yun na ay dung. Ano nga yung dung? Dumi! Pupo! Sorry po for the word, Dumi! Siguro kung nabubuhay pa si Paul, at yayabangin ng tao na nag-aakala ng purpose ng kanyang buhay ay magpayaman, mag-accumulate ng maraming properties, sasabihin na limbawa ng tao kay Paul, tingnan mo mansyon ka, paano kayo kakaganda? Sasabihin ni Paul, dumi. Ay, naku Paul, hindi ko pa nakita yung sports car ko eh. Ito. Ang masasabi niya? Mukhang pupo. Hindi ko naman sinasabi si Paul bully. Pero, at malamang na hindi nasasabihin yun in that manner, sa isip na lang niya. Pero ibig sabihin dito, ganun katindi. Na dumating na siya doon sa punto na ang lahat ng mga riches ng mundong ito ay hindi na niya makita ng asset kasi nga, nakita na niya ang tunay na asset. Hindi niya sinasabi ni Jesus na yung isa daw lalaki na nagbukay sa kaparangan ay nakakita ng kayamanan. Ang ginawa'y pinabunan, ipinagbigay lahat ng kanyang pag-aaral. Lahat ng kanyang iniisip at akala niya sa isip niya kayamanan na niya noon. Pinagbigay na niya lahat. Bakit? Para mabili yung lupang iyon. Dahil may kayamanan daw doon. So Jesus is more than enough. Ano ibig sabihin doon? I pray na tayo lahat dumating din sa puntong yun, na we are more than willing to give up everything that we have just to know Jesus. Just to have that wonderful relationship with Him. Pwede ba sabihin ulit natin lahat, si Jesus ang aking kayamanan. Jesus ang aking kayamanan. Okay naman, kung may kasama ka dyan, magiging mga nasa sa live streaming po kapatid natin, sabihin mo nga dyan sa katabi mo, sabihin mo, mayaman ka na! Mayaman ka na! Dahil ang tunay na kayamanan, ay natanggap mo na. At si Jesus yun. At yung mga kayamanan ng mundong ito, susunod na yun. Sino kayo gusto nun? Yeah! Praise God! Diba? Yun naman yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Idadagdag. Pero tanggapin mo muna yung dadagdag at saka yung dagdag. Diba? Okay. Knowing your purpose helps us to decide. Alam mo, mas magiging madali ang mga pagdidesisyon sa mga bagay-bagay kapag klaro sa iyo anong purpose mo. Hindi na magiging complicated ang buhay kasi alam mo, ang talagang dapat mong i-push. Alam
Inaalala mo kung ano ang dapat. Bakit nagiging complicated ang buhay? Kasi walang focus. At ang pagiging walang focus ay strong sign na di pa talaga naiintindihan kung ano ang purpose niya sa buhay. Meron akong isang katotohanan sasabihin sa inyo ngayon. Limited ang oras ng tao sa mundo. At dahil limited, huwag akalain wala itong katapusan. Meron pong hangganan ng buhay ng tao. Kaya, anong relasyon niyan? Since limited ang buhay natin, di mo talaga kayang gawin ang lahat. Limited niya eh. Di mo talaga kayang gawin ang lahat. Kaya, kesa gumawa po tayo ng kung ano-ano, bakit hindi ka na lang mag-focus sa kung ano talaga dapat gawin? Nakakalungkot yung iba kasi. Ginugol ang buhay na ito. Nakakaunti, na-limited sa kung ano-anong bagay. At nung kakaunti na, ang natitira, sa kanya na-realize kung ano mahalaga. Kung ano talaga ang dapat. Sayang, ilang panahon na lang niya na-enjoy. Ito po yung paalala natin na sa ating mga bata pa. Na i-realign muli natin ang ating buhay. Maaaring ikaw laging pakaliwa, mamay pa kanan. Alam mo, parang ibig sabihin kung ano-ano mga sinusulingan mo, kung ano-ano mga ginagawa natin. Ito yung mga pagkakataon na ginagamit ng Diyos para tayo mapaalalahanan nila. Hoy! Ang buhay ay maikli lang. Focus sa kung anong mahalaga para hindi ka maghinayang sa bandang muli. Gumawa ng mga bagay na may kinalaman sa purpose mo. Yun ang pukusan natin. Tingnan ito. 3 years lang ang ministry ni Jesus sa lupa. Diba? Pinanganak siya. Hindi naman siya nag-ministry agad yung baby. Mga naman kayo, baby man yun. Tapos nung lumaki, hindi pa rin siya nag-ministry eh. 30 years old siya nag-start eh. Tapos 33 years old siya namatay sa cross. At syempre, hindi talaga siya namatay. Muli siyang nabuhay. Kontent siya sa langit, bumalik pa siya sa langit. Ang punto, 3 years lang ang ministry niya. Pero grabe ang impact. 3 years lang, grabe ang impact. Alam mo kung ano sikreto ni Jesus? Anong niyo, Pastor, ano po sikreto ni Jesus? Focus. Nakapokus lang siya. At paano siya naging focus? Kasi alam niya ang kanyang purpose. Ano kanyang purpose? For the Son of Man came to seek and to save the lost. Lagi siguro yun ang minimeditate ni Jesus in His mind kung siya narito sa lupa. For the Son of Man came to seek and save the lost. Oy, Jesus! Tayo mo nang magkaroon din eh! Tumambay mo na tayo! Kaya kung nga gagawin tayo dito, wala nang pinalaman sa iyo at ginagawa ng paraan. Sige, maganda lang yata kaya. For the Son of Man came to seek and save the lost. Eh, tayo na, wala yung pinalaman sa purpose ko. Kaya kahit 3 taon lamang, grabe ang impact. Tingnan ninyo itong mga tao na nagpo-focus. Siyempre, pinag-usapan natin yung mga pinagpo-focusan sa mundo. Nag-focus sa negosyo. Ilang panahon lamang, grabe boom yung negosyo. Nag-focus sa kanyang talent. Ilang panahon lamang, naging kilala ng artist. Anong punto? Ang tao po, basta may pinukusan ka, ay meron ka talaga rin kakayan na nag-give galing sa Diyos na ikaw ay mag-excel doon sa pinukusan mo. At pag malinaw sa ating church ang ating purpose, focus tayo sa kung anong dapat focusan, believe me, mag-excel ka lang. Di ka na magpapapagod gawin ang mga bagay na walang kinalaman sa purpose mo kapag alam mo ito. Di ka na mahihirapang magdesisyon kung alin o ano ang pipiliin o unahin. Dahil di mo pipiliin gawain o unahin ang mga bagay na di naman related sa purpose mo. Ano bang purpose ng buhay natin? To know God, to give Him glory, and to make Him known. Ngayon mamaya sasabihin sa iyo ng mundo ito, oy, aray, may business transaction din, maraming pagkakakitaan din eh. On the other side, oy, linggo ngayon, dapat ikaw ay mag-attend ng live streaming, online church.
Ay dahil alam mo na ang purpose mo, ano sasabihin mo? Pwede naman ako makipag-deal, tapos dala kong cellphone ko, ha? You cannot serve two masters at a time. You cannot serve two masters at a time. You cannot serve both the client and God at the same time. Choose. At madali na para sa iyo mag-desisyon kapag alam mo ang purpose mo. Alam mo na talagang dapat kung pagkagastusan pag alam mo ang purpose mo. Gusto mo ng simple pero may saysay na buhay? Know your purpose. Number 3, and I will end up with this. Knowing your purpose keeps you going. Ang pagkaalam mo pala ng purpose mo sa buhay ay magbibigay sa iyo ng kakayanan na magpatuloy anuman ang nangyayari. Pag alam mo ang purpose mo, hindi ka kayang pigilan ng anumang sitwasyon. Bakit? Magpapatuloy ka lang eh. Ang purpose mo ay makilala ang Diyos, luwalhatiin siya, at siya'y pakilala sa marami. At alam mo na yung purpose at pinagkukuhanan ng purpose sa buhay ay hindi kayang apektuhan ng mga nangyayari sa paligid, kaya hindi ka mapipigilan. Magpapatuloy ka. Luke chapter 22, verse 42. Luke chapter 22, verse 42. Father, if you are willing, take this cup away from me. Yet, not my will, but yours be done. Alam niyo po ito si Jesus ang nagsabi nung panahon na siya hirap na. Kasi, alam na niya na darating na yung oras na pinakaiintay. Na siya, na walang bahid ng anumang karumihan o kasalanan, ang siyang parurusahan sa krus ng Kalbaryo at magbabayad ng kasalanan ng mga tao na hindi naman lahat ay inilala siyang Diyos at tagapagligtas. Imagine that, siyempre hindi natin na-imagine yun eh. Sino ba rito yung naranasan mo na yung burden o yung bigat ng lahat ng kasalanan ng sanlibutan? Si Jesus na naman yun. Pero yung kasimplihin lang natin, I remember nung kami po yung mga bata eh, ang sistema po kasi sa bahay, pag may nagkasalang isa, damay lahat. At ako po'y panganay. And imagine the burden na yung wala ka namang ginagawang mananahimik ka nag-away yung dalawang kapatid at nag-iyakan, pati ikaw ay damay sa parusa. Ikaw ay nagbabayad din sa kasalanan hindi naman ikaw ang gumawa. Believe me, my friend, that time ko, birthday na birthday na. Imagine mo yung bata pa ako, hindi mo nakikita ako yung birthday. Bakit? Eh, ganun eh. Oh. Kaya somehow pwede mo yung i-relate, somehow, hindi sinasabi kagaya nun, pero somehow kagaya ng Jesus, na yung ikaw, wala ka namang ginagawa, ikaw magbabayad ng kasalanan na may kasalanan. Kaya ano sabi niya that time sa Diyos Ama? God the Father, baka naman pwedeng huwag na natin ituloy ito. Ang tindi naman ito eh. Babayaran ko ang kasalanan ng may kasalanan at hindi naman iisa, hindi naman dadalwa. Lahat na lahat. At hindi lamang yung kahapon, hindi lang yung mga ngayon, pati yung mga sa hinaharap. Pero mahigpit niya. Nawawalan na siya ng ano eh, parang gusto na niya mag-give up. Pero alam naman natin na hindi siya nag-give up. Dumating na siya sa punto nagsabi siya, pero hindi ko ang gusto ko, kundi ang gusto mo, Ama, ang masunod. Ang gusto makita niyo dito ngayon ito eh, bakit kahit ang hirap-hirap na ay nakapagpatuloy pa rin si Jesus? Kasi nga sabi ko sa inyo kanina sa number 2, walang ibang tumatakbo sa isip niya kundi yung purpose niya. For the Son of Man came to seek and save the lost. For the Son of Man, ang hirap ng birthday na ito, ang bigat, grabe yung problema ng kasalanan ng tao o magbabayad. Nakakatakot yung parusa na niintay sa akin, parang gusto ko na sumuko eh. For the Son of Man came to seek and save the lost. Hindi ako susuko, not my will, but yours be done. Grabe ano? Yan. Alam niya ang purpose niya, kaya hindi siya napigilan.
Magpo-closing po tayo sa pamamagitan ng isang story. So kung kanina may story tayo na nagsimula. Again, we will end up with another story. There was a woman na grabe ang impact niya sa church nila. Ang tindi po ng babae ito na ang dami niyang naapekto ng mga buhay. Ang dami niya pong mga kabataang naakay malapit kay Lord. Ang dami niyang mga naakay na mga kapwa niya ina palapit sa Diyos. Most especially yung may mga problema sa asawa, sa pamilya, ay lapit na lahat ito sa Diyos. Grabe ang naging impact niya. Dumating doon sa pagkakataon na ito pong babae nito ay nagkaroon ng isang karamdaman na naging resulta ay ma-paralyze ang kanyang kalahati. Kalahati ng kanyang katawan ma-paralyze. Kaya yung dating nagagawa niya noon sa church, hindi na niya magawa. Bakit? Kasi hindi na siya nakakalis ng bahay, paralyzed na siya. At ang sinasabi ng kanyang pastor, sinasabi ng kanyang mga kasama sa church, sayang si sister. Grabe pa naman yung impact niya nagagawa sa church. Ngayon, wala na. Bakit? Paralyzed siya eh. Wala na, hindi siya makapunta ng church. Pero ang kaibahan po ng babae ito sa iba, alam ng babae ang kanyang purpose. Alam ng babae na ang purpose niya sa buhay is to know God, to give glory to Him, and to make Him known. Kaya ang nangyari, ang kanya pong kalagayan ay hindi nakapigil sa kanya para patuloy na magbigay ng luwalhati sa Diyos, patuloy na iserve ang kanyang purpose. Ano pong ginagawa ng babae ito? Kahit siya nasa sa bahay, siya po nagpakabit ng internet, created her Facebook account, at hindi tumitigil sa pag-share ng God's goodness online. Patuloy po siyang nagsisend ng mga words of encouragement and prayer through messenger sa mga pastors and leaders of their church. Patuloy pa rin niyang na may mentor ang mga kabataan palapit sa Diyos through online mentoring. Sa madaling salita, kapatid, church, hindi napigilan ng babaeng ito na iserve ang purpose niya. Bakit? Kasi alam niya kung ano ang purpose niya. Knowing your purpose keeps you going. Again, church, let me remind you what is our purpose in life. That is to know God, to give Him glory, and to make Him known. Anumang bagay na walang inalaman dyan ay magpapabagal sa iyo. Maaaring kanina pang tinatanong o iniisip, paano naman po ang concerns ko? Paano naman po yung mga para sa akin o yung mga alalahanin ko sa buhay? Jesus said in His Word, Matthew chapter 6, verse 33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added unto you. Kapatid, serve your purpose. And God is so faithful na siya naman ang bahala na magkasikaso ng mga concerns mo. So ngayon, pwede ko bang ma-invite ang bawat isa na tumayo? Mag-ingat lahat po ng mga nasa sa live streaming, nasa kanilang mga tahanan ngayon. And we will worship God. We will give God the glory that He deserves. What is our purpose? Our purpose is to know God, to give Him glory, to make Him known, to worship God, to bless His name. That is your purpose. Alam mo kapatid, pag nalaman na linawan ka sa purpose mo, nakita mo na ang purpose ng buhay na ito, lahat ay katungkol sa Diyos, lahat ay para sa Diyos. Lahat ng mga inaakala mo, sabi nga ni Paul, lahat ng inaakala mo asin sa buhay na ito, you will consider them all down. Sabi nga doon sa kakantahin natin, when all things that surround become shadows in the light of you, Jesus. And the reason we live
The reason we live is to worship God. Hallelujah. May paprapa natin ang the best. Ang reason ng ating mga buhay. Ang purpose. Ang pinanggagalingan ng dahilan ng buhay nito. Walang iba kundi si Jesus. Hallelujah. When I look into your holiness, when I listen to your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, we worship you, Lord. When I found the joy of reaching your heart, when I'm building arms and drawing your love, when all things that surround become shadows in the light of you, oh, we worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you and only you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Come on, lahat ng nagsasabi ang purpose ng kanyang buhay is to bless the Lord. You say, when I look into your holiness, when we gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. Oh, when